treasure na yun. Diba? Hindi namin kayang sundin yan. Then Jesus said to His disciples, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Hindi totoo na iniibig niya yung kanyang kapwa. At hindi rin totoo na iniibig niya ang Diyos ng higit sa lahat. Dahil ang pinaka-iibig-ibig niya, yung kanyang treasure. Ako? Yan ang isang buong katotohanan pagdating sa nature ng tao. Nangyayari po yan. Hindi natin pwedeng lahatin kasi merong mga tao na talagang binibigay ng buo ang anuman ang meron sila sa iglesia. Kaya hindi natin pwedeng lahatin. 1924, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. O ayan, ang labo ng salita. Hindi literal yan. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Paano papasok, pag inunawa natin literal, paano papasok yung camel doon sa butas ng needle? Eh, laki-laki ng camel. Anong logic dyan? Ha? So, yung ganyang mga salita, hindi yan literal, yan ay maliwanag na tayutay. Tayutay o figure of speech na ang kahulugan ay napakalawak. Ang ibig sabihin nito, kaya madaling makapasok yung camel, yung hayop, kasi yun ay hindi magpapahalaga yon sa anumang bagay na meron dito sa mundo. Wala sa kanya yun. Kahit pa yan ang treasure. Di ba sinabi ng ating Panginoong Jesus, huwag mong isabog ang mga kayamanan sa baboy. Eh kasi hindi naman papansinin yan. Samantalang yung tao, kaya mahihirapang makapasok yung isang mayaman kasi mas priority niya, mas pinapahalagahan niya yung kanyang treasure kaysa dun sa camel. Kaya madaling makapasok yung camel. Parang gano'n ano po. So yan ay isang maliwanag na tayutay. Figures of speech, na yung figure of speech na yan ay hyperbole. Ano po? Hyperbole. O pagmamalabis o exaggerated word na paano nangyari yun? Ano po? So yan ay maliwanag na inaral namin yan sa mga sa preacher training program. Ano po? Yung mga young preachers natin, hyperbole yan. Pagmamanabis o exaggerated word, ito ay lagpa-lagpas ang pagpapasidhi ng kalabisan. Ibig sabihin, over, masyadong over. Kakulangan ng isang tao, kakulangan ng isang bagay, ng isang pangyayari, kaisipan, damdamin, at iba pang katangian, kalagayan o kalayuan. Halimbawa, namuti ang kanyang buhok, kakahintay sa iyo. Sa amin, namuti ang mata, hindi buhok. Namuti na ang mata, kakahintay sa iyo. As in, namuti talaga yung buhok, patingin, namuti. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng word na yon, tagal-tagal mo naman, beshi. Ang gano'n. Ang usapan natin, alauna ng hapon, alas 5 na. Yun yun. Namuti ang kanyang buhok, kakahintay sa'yo. Yun ang ibig sabihin sa literal. Nilagyan ng tayutay, ng hyperbole para maging exage. Ay, ang ganda ng sapatos, tapakan natin. Eh, maganda na. Ba't tinapakan mo pa, dudumihan mo pa? Yun yung mga exage. Ano? Abot ang langit. Abot langit ang pagmamahal niya sa akin. Ang taas naman. Abot talaga doon. Ibig sabihin sa literal na word, mahal na mahal kita. Ayun pala yun. Ginamitan ng tayutay. Bumabaha ng dugo sa lansangan. Ba, paglabas natin niya, puro dugo, ganun ba? Ano yung sabihin ng bumabaha ang dugo sa lansangan? May nag-aaway. Siguro may nagsasaksakan, bloody. Yun. Ano po, yun yung mga tayutay. Kaya, mabuti para, mas maganda para makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayo kaysa isang mayaman. Ano po? Tayutay. Umuulan ng dolyar, kinapilan nang dumating si Siman. Wow! Ganun talaga. Dito rin. Dolyar pala yan. Umuulan talaga. Ang dami ha. Ibig sabihin, nagpapainom si Siman. Kaya madaming pera. Ibig sabihin,
Nabiyak ang kanyang dibdib sa sobrang pagdadalamhati. As in talaga nawala. Sa tingin, wasak na wasak na. Hindi, ibig sabihin nun, sobrang lungkot ko. Sobrang sad na sad ako. Yun yung mga tinatawag na hyperbole sa Bible. Kaya nga, lagi natin i-consider pag nagbabasa tayo ng Bible, tingnan yung mga word. Huwag natin apply na literal. Magkakamali po tayo dyan. So, ganun yung sinasabi na pagmamalabis o hyperbole. Napakarami pong halimbawa niyan. Kasi pag ginawa mong literal, ganito mangyayari. Ay, napakalaki din ng karayo para makapasok. Ayun na yan. Ano po? Hindi ganun ang umiintindi ng Bible. Ano po? Kaya kasabi ko sa inyo, napakahirap gumawa ng paksa. Kaya yung isip, malinis, hihingi tayo ng gabay sa Holy Spirit bago ka mag-umpisa. Kasi pagka ganyan ka mag-apply ng tinatawag na application sa Bible, hindi mo maiintindihan yan, magulo yan. Ano po? So, nung sinabi ng ating Panginoong Isus yun, na mabuti pa kayong camel, magaang makapasok kaysa sa isang taong mayaman. Hindi lahat nagulat at kaya pala yung binata hindi niya kayang gawin yun. Mamamatay ako, hindi ko ibibigay ang mga kayamanan ko. Diba? Parang gano'n. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas. Diba? Hindi ka pala pwedeng maligtas na napakarami mong pinapahalagahang bagay sa mundong ito. Hindi. Kinakailangan ang iyong pagtitiwala at kaligtasan nakapokus sa Diyos, hindi sa mga kayamanan. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Diba? Napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Mahirap to para sa inyo, pero sa isang Diyos, hindi mahirap sa Kanya yan. Kaya sa tiningnan gano'n, naiintindihan niyo ba? Opo, Panginoon. Kasi pwede naman yung tanongin sila ng palihim. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. So, sa Diyos ay walang mahirap sa madaling salita. Ibinigay niya ang talinghaga ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Pagkatapos ay inilahat niya ang talinghaga ng perlas upang ipaliwanag ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Sa dalawang talinghaga ng kayamanan at ng perlas, itinuro ni Jesus sa atin na ang pagmamayari ng kaharian ng Diyos ay napakahalaga, gaya ng mga kayamanan at mga magagandang perlas.